Mga kababayan kong Pilipino, makinig kayo. Ako'y nagsasalita. Ang aking sinasalita sa inyo ay bisyon yan. Galing sa ating pinakadakilang Diyos Ama. Sa maniwala kayo't hindi. 6 na araw lang, yayanigin ang Pilipinas ng 2 magkasunod na bagyo. Saan kayo niya nakikita? Malalakas na bagyo, nagsunod-sunuran, papasok ng Pilipinas. Yan. November 3 and 4, tinira tayo ni Bagyong Tino. Signal number 4 dito sa Iloilo, Cebu. After 6 days, titirahin tayo ni Bagyong Uwon. International name niya, Pungwong. 6 na araw lang ang pagitan. November 10 and 11, watch out, Pilipino. Tatamaan ng bansang Pilipinas. Bagyong Uwon. Tingnan nyo. Mas malakas ito kay Tino. Tsaka isipin nyo, bakit 6 na araw lang ang pagitan? Yayanigin tayo ng malalakas na bagyo. Parusa ng Diyos sa ating mga Pilipino. Pasensya na yung mga matitino pang Pilipino na hindi kasama sa galit ng Diyos. Galit ang Diyos sa atin. Matagal na ako nagsasalita dito. October pa. Pinagtawanan ako. Maraming nagme-message sa akin. Buang, sira ulo. Hulaan, pati daw numero ng loto, tsaka STL, waiting. Iba yun. Ito. Magtawa kayo nito. Yung mga sinasabi ko, nagkatotoo na. Hindi lang isang bisis. Maraming bisis nagkatotoo. Wala pa 1 buwan ng pagitan. Isipin nyo yan. Isipin nyo yan. Ito ay posibleng magiging signal number 5. Super typhoon. Anong araw ngayon? November 6. 4 na araw na lang. Tatamaan ng Pilipinas. 2 araw, pasok na sa ating area of responsibility. Pasok na. 2 araw lang. Within 48 hours, papasok na si Bagyong Uwon. Tayong mga Pilipino, bumalik tayo sa Diyos. Magdasal tayo kahit anumang ang reliyon natin. Wala na sa reliyon ito. Ang pinag-usapan dito, yung relasyon natin sa Diyos. Galit ng Diyos sa Pilipinas. Saan ka nakakita? Ako mula pinanganak, ngayon ko lang nasaksihan na 6 na araw, magkasunod ang 2 malakas na bagyo. Magtulungan tayo magdasal. Hindi lang makukuha ito sa dasal. Baguhin natin yung mga mali nating ginagawa. Kasi yan ang pinakagalit ng Diyos sa Pilipino, sa Pilipinas. Matindi ang nakawa ng mga politiko dito sa atin. Tandaan nyo yan, galit ng Diyos, umiiyak. Nakikita ko yan sa aking panaginip. Galit ang Diyos, palit-palit ng mga asawa. Palit-palit ng husband, palit-palit ng wife. Prostitusyon. Drugs, illegal drugs. Pagnanakaw sa gobyerno. Kalaswaan sa internet. Pagbukas mo ng internet, bubungad sa'yo. Puro naghuhubad na babae. Tingnan yung sinasabi ko. Galit ang Diyos at paparusahan tayo mga Pilipino kung hindi tayo magbago. Hindi tayo bumalik loob sa Kanya, magdasal. Lumuhod tayo. Manikluhod tayo sa Diyos. Umiyak tayo. Maghingi tayo ng awa. Ito ay patikim lamang. 1 taon niya tayong yayanigin ng matinding galit. Tandaan nyo yan pag hindi tayo yumuko sa Diyos. Watch out mga kababayan kong Pilipino.
Kahit mga Pilipino na OFW, magdasal kayo kasi nandito sa Pilipinas ang inyong mga mahal sa buhay. Tatamaan yan. Tignan yung Cebu. Marami nang namatay. Maraming ari-arian ang nawasak, nasira. Hindi nyo madadala yan, material na bagay sa kabilang buhay. Pinapakita lang ng Diyos yan na yung material na bagay gagamitin lamang. Pero hindi yan yung purpose ng tao sa mundo. Hindi dapat natin yan sambahin ang mga pera at mga material na bagay. Bumalik tayo sa Diyos. Watch out! Kung hindi tayo bumalik sa Diyos at hindi nakita ng Diyos na nagsisisi ang mga Pilipino, watch out hanggang October yan, 2026. Isang malaking pangyayari magaganap sa Pilipinas na masaksaksihan ng buong mundo. Tingnan nyo yan. Sasabihin man ninyo ako si Raulo, ako ay nagsasalita lamang ng ipinapakita sa akin. Mali man yan o hindi, ako'y messenger lamang, mensahero. Sinasabi ko lang. Sakali man lang na mayroong makinig kahit kaunti sa aking mga message dito sa pagbablog, kahit hindi ako dito kumita, may makarinig man lang at makabalik loob sa Diyos. So, mamatay man tayo, babalik loob tayo sa Diyos, yung kaluluwa natin masave. Tandaan nyo yan. Walang reliyon na makapagligtas sa iyo. At saka yung mga parusa sa Pilipinas, hindi yan galing sa demonyo. Galit ng Diyos yan, pinaparamdam sa atin, tandaan nyo. Pag-isipan nyo yan, 6 na araw magkasunod. Malalakas na bagyo. Ito, posible magiging super typhoon, posible magiging signal number 5. O, ingat dyan, lalo yung Northern Luzon. Northern Samar, yan ang mga posibilidad. Pero hindi pa natin alam kasi umikot-ikot yan. Pwedeng lumis yan. Magdasal tayo mga kapwa ko Pilipino.